Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kabayan. Komentuhan po natin ito po mga pahayag. Pahayag po nila Atty. Guanzon at ni Sasasot Rogandos at syempre po si retired Major General Romeo Pocis mga kabayan. Napapanahon po dahil nga po ang sitwasyon po ngayon sa mundo, katulad po sa Middle East, ay talagang nakita naman po natin na talagang nagbabakbakan po sila ron at nagigiyera po at napakarami pong naiipit katulad po ng ating mga kababayan ay meron na pong mga nasawi sa ating mga kababayang OFW. Ingat-ingat po kayo at magdasal po na kayo po'y maingatan at kami rin po'y nagdadasal sa inyo pong kaligtasan ang ating pong mga kababayang OFW. At dito po'y pinahayag po nila Atty. Guanzon at Sasasot Rogandos at ni Major General Pocis ang sitwasyon po. At talagang nangyayari po yan at talagang tayo po ay patuloy na maghihirap dahil po sa sitwasyon na ito. Hindi lang po ang buhay natin mga nganib, hindi lang po ang buhay ng mga OFW mga nganib, pati po ang sobrang kahirapan po ay dadanasin po natin mga kabayan. At syempre, malaki rin po ang posibilidad na madamay po tayo sa mga ganitong sitwasyon, lalong-lalo po pagka ang Amerika po ang nadadawit mga kababayan. Pakinggan po natin, babasahin pala mga kababayan. Basahin po natin ang mga sinasabi po nila mga kababayan. Ito po, katulad po ni Atty. Guanzon, dahil nga po ito po isang problema po natin ito. Yung sinasabi po ni Atty. Guanzon mga kababayan, ito po, talagang kasama po ito dahil nga po may giyera ay lahat po ay tatamaan po. Lalo po tayong maghihirap. Ayon po, ito po, tama po yung sinasabi na Atty. Rowena Guanzon. Ito po, basahin po natin. Unahin po natin siya. Ayan po, una pong sinabi na Atty. Rowena Guanzon. Ayan, ano po sabi niya? Just in fuel prices are set to climb this week. Gasoline price are set to grow up by 1 peso and 90 centavos per liter. Ganon din po ang diesel ay by 1 peso and 20 centavos per liter. Ang kerosene ay 150 pesos, 1 pesos and 50 centavos. Nakita nyo po, sabi niya, oil companies are set to adjust and them on Tuesday morning following the recent Middle East tension via Gabriel Galang. Galing daw po kay Baya Gabriel Galang. Nakita nyo po? Talagang tataas po dahil nga po saan po ba tayo umaangkat ng langis? Gasolina at kerosene, di po ba? Karamihan sa Middle East. Ano po sabi niya pa? Magtataas din ang presyo ng bilihin dahil yung mga truck na nagde-deliver ng supply na ay mataas ng konsumo ng gas at dahil adik nakaupo sa Malacanang, good luck sa ating lahat. Yan po ang sinasabi ni Atty. Guanzon. Tama po yun Nakaamba na po lahat ang problema natin mga kabayan dito po sa dulot po ng digmaan sa Middle East. Kaya nga po yung sinasabi ni Atty. Guanzon, yung fuel tataas. Mga kabayan, lahat po tataas. Ang gasolina, diesel, kerosene at lalong-lalo po ang supply ay magtataasan po pati po ang presyo ng bilihin dahil ginagamitan po yan ng gasolina, diesel, lalong-lalo po ang mga delivery truck. Hindi po ba? Ito pa po isa. Ito pa mga kabayan, sundan po natin. Ito naman po yung sinasabi ni SAS, mga kabayan, komentohan po natin, sinasabi po ni Sasasot Rogandos, ang International Relation Scholar na tinatawag. Ayon po kay SAS, mga kabayan, komentohan po natin si SAS. Ito po, ang sabi po ni Sasasot, alam na ngayon ng mga Pilipino sa Middle East kung ano ang pakiramdam ng nasa isang bansang may base militar ng US. Tama, matapos umatake ang US sa ibang mga bansa. Totoo po yun. Mga kabayan, alam na ngayon ng mga Pilipino sa Middle East kung ano ang pakiramdam ng nasa isang bansang may base militar ng US matapos umatake ang US sa ibang bansa. Hindi po ba? Totoo po yun mga kabayan. Ano pa po? Dahil nga po kung saan po may base militar ang US, ay inaatake po Aatakihin po ng kalaban yan ng US at ng Israel. Hindi po ba? At nagkakatotoo po dahil ilan na po ang pumuputok. Pinapuputok na po nila, di ba? Yung mga base militar ng US sa Middle East, tinatarget. At yung mga bansa
na kung saan may US base ay delikado. Kaya po malaking gulo po ito. Hindi po ba? Ano po ang sabi ni General Pokis, mga kabayan? Ito naman po ang sabi rin ni General Pokis, mga kabayan. Yan po, ang pahayag naman po ni General Pokis, US at Israel, binomba ang Iran. Iran, binomba ang mga bansa na may Middle East na merong mga US base. Ganyan ang mangyayari sa ating dahil sa EDCA bases. Mga kabayan, totoo po yun. Ayon po kay General Pokis. Tama po, US at Israel, binomba ang Iran. Tama po, di ba? Iran, binomba ang mga bansa na may Middle East na merong mga US bases. Ganyan ang mangyayari sa ating bansa. Dahil meron po tayong base militar ng mga US. Ito pong EDCA bases. Di ba? At meron na po mga missile yan. Di ba? May mga missile na po yan eh. Yung mga base nila, may missile. Kaya po, nakita nyo po yung problema na kakaharapin natin kung magkaroon po ng tensyon. Sino po kawawa? Tayo po. Maiipit po tayo sa sitwasyon na hindi naman natin gulo. Hindi po ba? Nakita nyo po, napakarami na pong nasasawi. Mayayamang bansa pa yung mga nandiyan sa Middle East. Karamihan po dyan, mayaman dahil may mga sarili silang langis. Di ba? May mga oil sila. Di po ba? Mayayaman. Pero pagka nagkagyera, naghihirap, naghihikahos, nagkakamatay, nagkakagutom sa atin. Puro magnanakaw ang mga politiko sa ating karamihan. Karamihan ay magnanakaw. Mahirap na bansa dahil mga magnanakaw ang karamihan politiko. Ano pang buhay ang mangyayari sa atin? Mabubuhay pa ba tayo? Ang mabubuhay lang yung mga magnanakaw na maraming pera. Dinala na sa ibang bansa. Hindi po ba? Kaya tama po yung sinasabi nito eh. Tama po yung sinasabi po ni Atty. Guanzon. Nasa atin ang malaking epekto. Yung ating bansa, tayong mga Pilipino, tayong mahihirap, napakalaki na naman po ng sakripisyo na dadanasin natin dito po sa giyera na ito. Pati po ang bansa natin ay nanganganib pa dahil napakarami po nating base o base o itong EDCA. Itong EDCA bases nila sa buong bansa po nakapaikot. Nakapaikot. Hindi lang po yata 17. Hindi bababa sa 17 pataas ang kanila pong base militar dyan o itong EDCA bases nila, itong base. Hindi po ba? Napakarami. Napaligiran tayo. Sa ngayon, medyo kahit papaano, safe pa tayo eh. Safe pa tayo ng konti dahil malayo ang bakbakan ng Middle East. Malayo ang Iran. Di ba? Malayo ang Iran at Israel. At hindi lang din, kaya medyo kampante pa tayo ng konti. Kampante pa tayo ng konti dahil malayo. Paano mga kabayan? Alam naman po natin na magkaaway din ang US at China dyan sa usapin sa Taiwan. Sige nga. Nagkakainitan din yan. Mainit din dyan. Dahil lang China hindi papayag na hindi nila maging pag-aari ang Taiwan. Dahil yan kanilang probinsya daw po yan. Hindi po ba? Paano kung katulad po sa Israel at Iran at sa lahat na nakapaligid sa Middle East? Pumutok din ng sumiklab ang gyera katulad po dyan sa Taiwan at China at USA o US. Sa tingin nyo, hindi tayo madadamay dyan? Sa tingin nyo? Napakaraming base. Di po ba? Ang dami pong base militar na ngayon sa ating bansa. Itong bases nila o base. Itong EDCA nila na may mga pangpasabog. Hindi ba tayo damay? Yung away nila, damay tayo. Real talk. Yung gulo nila, sila ang may gulo, damay tayo. Kaya nga po yan tinigilan na po yan, in-stop na ni dating Pangulong Duterte yan. Di ba? Dahil wala po tayong panalo dyan sa gyera. Wala po tayong kapanapanalo dyan. Mahirap na bansa tayo dahil magnanakaw ang mga politiko sa ating karamihan. Kaya nga mahirap na bansa tayo.
Dahil karamihan ay magnanakaw. Tapos ngayon, papasukin mo pa yung gulo ng may gulo na sumasama ka, sumasawsaw ka. Wala ka namang kaaway. At nasa ating saligang batas na hindi tayo makikipag-away at makikipagyera. Hindi po ba? Kaya nga tama-tama sinabi ni dating Pangulo kailangan kung gusto mo ma-secure ang bansa mo, sabi ni dating Pangulong Duterte, magpalakas ka muna. Palakasin mo muna ang seguridad mo. Payamanin mo muna ang bansa. Pagandahin mo muna ang ekonomiya ng bansa mo. Di po ba? Kaya katulad dito, yung sinasabi ni Atty. Guanzon, paano na kung merong gumagamit ng pulburon? Kung may gumagamit ng pulburon dyan sa Malacanang, ano na mangyayari sa atin? Magtataas na naman lahat ang bilihin. May magagawa ba yung gumagamit ng pulburon sa Malacanang? Nung wala ngang gyera pa na pumuputok ng ganyang kalaki. Apektado na nga tayo, hindi na nga niya napaganda ang ekonomiya. Magmula nung umupo siya, hindi na po bumaba ang presyo ng bilihin. Bumaba ba? Pataas nga ng pataas Ngayon, papatay na naman tayo sa pagtaas. Dahil ipit na naman ang Pilipinas. Dahil wala naman tayo sariling langis at gasolina. Inaangkat lang natin ito karamihan sa Middle East. Hindi po ba? Kaya lahat po tama Yan. Yung sinasabi ni Sas, tama. Nararanasan ng ating mga kababayan Pilipino na mga OFW yung sitwasyon pagka merong base militar ang US sa mga bansa ay tsak nadadamay. Katulad po nila na nakakaranas ngayon na pinapuputukan din po yung lugar sa mga bansa na merong base militar ang Amerika. Ganon din po sinasabi ni General Pokis. Tama. Na ang ating bansa ay parehas din ng dinadanas ng nakapaligid sa Middle East na may base militar ang Amerika. Kaya po, tama rin sinasabi ni General Pokis na darating din ang panahon, darating din ang araw at panahon na madadamay rin tayo at mararanasan din natin yung nangyayari po sa Middle East pagka pumutok ang tensyon at hindi na mapigilan ang China at Taiwan at Amerika. Hindi po ba? Yan po ang hirap, mga kabayan, pag nabigyan ka ng Pangulo na gumagamit ng pulburon. Buhay ng milyon-milyon, mahigit 100 milyong Pilipino ang isasaalang, ang ipapahamak mo. Ipapahamak mo ang mahigit 100 milyong Pilipino sa hindi mo namang gulo, hindi mo away. Di ba? Dahil nga po ito sa sinasabing pagiging tuta. Tuta. Hindi po ba? At syempre po, may kasakiman. May kasakiman naman din po kasi ang mga politiko sa atin. Lalong-lalo po yung mabigyan ka ng ganyang klaseng panunungkulan. Walang ginawa kung hindi pagnanakaw at pamumulitika. Di ba? Tapos yung mga nakaraang pa, na pati ang ating karagatan, pati ang West Philippine Sea na tinatawag, ay nawala pa sa atin ang napakarami nating katubigan na sinasabi ni Senator Marcoleta na hindi bababa sa 2,240,000 nautical miles. Gaano kalaki yun? Malaki pa sa Pilipinas. Ipinamigay mo lang o pinagbili mo? Di umano. Ganyan pong klase ang mga politiko sa atin. Napakarami pong mga politiko na ubod po ng sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya nga po pinababagsak nila ang mga Duterte. Sa mga Duterte lang tayo nakakita, mga kabayan, ng tunay na paglilingkod. May malasakit at may tapang. Hindi po ba? Kaya po pinababagsak nila Yan po mga kabayan. At syempre po nakakalungkot, mga kabayan, lahat po tayo ay maapektuhan. Mga kabayan, ang ating mga kababayan naapektuhan po ng gulo sa Middle East. Tayo naman po sa Pilipinas ay nanganganib din. Hindi lang po sa pagiging sinasabing digmaan na meron po silang mga base rito. Ang ating pong unang bubunuin
ang ating unang bubunuin ay ang kahirapan. Ang kahirapan na mararanasan po natin ito pong mga araw na ito at sa mga darating pang araw na magtataasan na naman po ang lahat. Hindi lang po ang gasolina, hindi lang po ang kerosene, hindi lang po ang diesel. Lahat po ng bilihin, mga kababayan, ay pasan-pasan na naman natin. Napakasakit ang nangyari po sa atin. At syempre po, ganun din po sa ating mga kababayang OFW na sila po nangangarap at syempre po pangarap nila na mabigyan ng kinabukasan at magandang buhay ang kanilang mga iniwan sa Pilipinas, lalo-lalo po yung mga may mga pamilya na gustong mapag-aral ang kanilang mga anak at mapagtapos ay nabibingit pa. Nasa bingit pa po ng sinasabi pong trahedya o sinasabing gulo. Kaya po ingat-ingat po kayo dyan mga kabayan at kami po yung nagdarasal sa inyo pong pag-iingat. Maingatan po kayo at doble ingat po kayo dyan. Doble ingat po. Dahil napakahalaga po ng buhay. Lalo-lalo po ang mga pamilya nyo po sa ating bansa ay nagdarasal din po at syempre po ay umaasa po sa inyo. Ingat-ingat po kayo at kasama po kayo sa aming mga dasal. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po kay Atty. Guanzon, kay Sasa Sotrugandos, at kay retired Major General Romeo Pocis. Talagang yung inyo po mga pahayag ay talagang yan po ay 100% tama. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At ganoon din po sa ating mga kababayan na comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, kay Mila Yi, Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona, Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Annie Jo at ako si Pilam. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin, dire-diretso lang po, magsama-sama po tayo na ang ating pong buong sambayanan at ang ating mga ex-marine at ang pamilya Duterte, lahat po tayo maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. God bless po sa inyong lahat at tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!